Hello mga bata! Kamusta na kayo? Sana'y okay lang kayo. Gusto niyo bang makinig sa isang kwento na inhanda namin sa inyo? Pero bago tayo magsimula, magpapakilala muna kami. Ako si Ma'am C at kasama ko si Hi! Ate Luna para Eh. maghatid na naman ng saya sa pamamagitan ng mga istoryang kapupulutan natin ng aral. O, kumusta naman kayo mga bata? Bago tayo mag-start, syempre may ipapakita kami sa inyo na malapit nyo nang matanggap. Di ba? Ibibigay sa inyo ni na ma'am ng daycare, di ba? Ito ay ang ating booklet na sasagutan sa bawat pagkatapos ng ating kwentuhan o yung online National kwentuhan Children's series. Month, Yes. November 2020. Okay, ito ay para sa pagdiriwang ng ating Paite, ng ating Bayang Paite, Laguna ng National Children's Month para sa buwan ng Nobyembre. Kasi pag buwan ng Nobyembre, ito yung isa sa mga sineselebrate natin bukod sa Reading Month at marami pang iba. So, ang tema ng selebrasyon natin ngayong taon ay sama-samang itaguyod ang karapatan ng bawat bata sa panahon ng pandemya. So, kahit may krisis ngayon dala ng COVID-19, dapat pinapaalam pa rin natin sa mga bata na gaya ni Ate Luna ang kanilang mga karapatan, mga children's rights, di ba? So lahat tayo ay may karapatan, lahat tayo ay mga nilalang na merong mga rights, merong karapatan bilang tayo mga may buhay. Ayan. So, Ate Luna, anong laman ng ating booklet? Tingnan nyo. Parang Diba? Ang cute. parang may ABCDEFG. Oo, merong tracing. So, para makapagsanay ang mga bata sa pagsusulat ng mga letra, ng mga titik at saka mga numero, ito yon, meron tayong tracing activity. Siyempre, meron din konting introduction tsaka pagpapakilala, di ba? Yan, may cartoon tayo dyan sa unahan. Sa mga susunod na pahina naman ay tungkol sa sarili. Kasi di ba, ano ba yung unang karapatan na talakay natin last week, last week, Ate Luna? Ito ay karapatan ng mga bata na maisilang, magkaroon ng pangalan at nasyonalidad. Tandaan niyo pa ba yung dati nating kwento? Yes, yung Ano pamagat? mahabang Mahaba, 'di ba? Yung pangalan ng bata, 'di ba? Ang dami nagte-trending ngayon sa Facebook, sa social media, tsaka sa balita. Yung mga batang umiiyak, nag-iiyakan. Hindi pa ina-approve yung pangalan nila. Hindi daw nila approve yung pangalan nila, pero syempre, mga magulang ang magde-decide doon para sa kanilang registration tsaka birth certificate, no? So, parang naaalala natin sino nga ba yung batang yon? Si Si EJ. Gatpuno, Ping, Emilio, Juanito, Santiago, Arla Canilao. So, yun yung kanyang full name na mahaba. Pero ang kanyang palayaw ay EJ. Sino Di ba? dalawang lang? Dun sa batang nasa balita, di ba? Sana paltan na lang daw ng boy ang kanyang pangalan para 3 letra na lang tapos yung apelido. So, naalala natin doon si EJ doon sa ating kwento. So, mga bata, ito ay matatanggap ninyo sa Martes. Ayan, December 1, kung di ako nagkakamali. So, December 1 ninyo, mapapasa kamay nyo na to. Alam kong excited na kayong sagutan din ito kasi, yan, nakaka-excite din naman talaga na malaman ang mga sagot ninyo sa ating mga activities. At syempre, dito sa likuran, merong bakante na space, may blank space dito. Maari kayong magdikit ng larawan ninyo dito kasi 'di ba, tungkol sa sarili nyo ito, dikitan ninyo ng best picture nyo dito sa likuran. Okay ba 'yon, mga bata? Ox ba 'yon? Yes. Yes, ayan. So ito ang una nating booklet. Ngayon naman, meron tayong panibagong kwento para matuto at mag-enjoy tayong muli sa mga bagong kaalaman na malalaman natin today. Ngayon nga pala ay November 29. 2020, araw ng linggo. Sana lagi nating simulan ang ating mga araw sa pagdarasal, syempre, at pagsasalamat sa ating Panginoon. Tama? By the way, kamusta naman ang inyong goal? Ayan, di ba yung lagi nating tinatanong, nagawa nyo ba yung goals ninyo for the whole week? Yes. Ayan. Siguro ngayon ang pinakang goal ay makarecover, di ba, sa mga pinagdaraanan natin. Yung nakaraan, syempre, bagyo. Di ba marami sa mga kababayan natin ang ano pa rin na
namomroblema pa rin sa baha. So sana naka-recover na rin, no? Medyo tuyo na doon sa mga kabahayan ng ating mga kwentuhan kids. So hello sa inyo. Sana ay nasa maayos kayong kalagayan. At sana happy kayo, di ba? Happy, happy. So bago tayo mag-start, Ate Luna, ng ating panibagong kwento, meron kaming tigisang libro ni Ate Luna. Ayan, exciting. Do not look May ituturo over. muna na sayaw, motivational action song, si Ate Luna. So ito yung gagawin natin every start ng ating kwentuhan. Handa na ba kayo? Yan! Mama. Music! Please! Goyo, Ate Luna. Ano unang step? Tap sa hita. Wave Tap ang sa shoulders. hita. And don't forget your smile. Ayan. Sunshine smile para matado yung rain. Tap sa ulo. Dalawang kamay to, Wiggle ang daliri. Himasin ang tiyan. Nabusog. Sana nag-breakfast na kayo. Tuhod. March. Stretch ng 2 beses. At ulitin natin sa umpisa. Ate Luna, pwede mo bang ipakita sa kanila yung 2 kamay? Yan. Tap sa hita, wave ang shoulders at smile. Tap sa ulo, wiggle ang daliri. Himasin ang tiyan. Breakfast na ba kayo? At tuhod, i-march ang tuhod kahit nakaupo. Stretch 2 times. At sabay-sabay tayong sisigaw ng welcoming the day With a happy heart. At syempre, welcome sa Ox Online Kwentuhan Series sa Paite.tv. Yay! Ayan. Ate Luna, mukhang excited na sila sa ating kwento ngayon, no? Pinakita natin, tigisa pa tayo ng libro. Pero syempre, bago tayo magsimula, meron muna tayong tinatawag na unlocking of Difficulty. ibig sabihin yung mga salita na maaaring hindi pa kayo pamilyar o hindi nyo pa alam yung ibig sabihin. Lilinawin natin kung ano yung meaning o definition o meaning, ibig sabihin nila. Okay? So, ang una nating salita, makikita nyo sa ating screen ay, ano yan? Kasapi. Kasapi. Ano kaya ang ibig sabihin ng kasapi? Doon sa clue na picture, ano yung nakikita ninyo? Para may parang together. Together o family picture, di ba? Ang ibig sabihin ng kasapi ay mga miyembro. Sino ba yung bumubuo sa isang samahan? So dito sa picture natin, sino yung mga kasapi o bumubuo doon sa isang pamilya? O sino bang mga kasapi ng inyong pamilya? Yan. Sunod, ano yung sunod nating salita, Ate Luna? Takdang aralin. Ano yan? Takdang aralin. Takdang aralin. Parang assignment. Assignment, 'di ba? Naririnig natin 'to palagi sa school. 'Di ba? Pag merong takdang aralin o kaya mga gawaing bahay si teacher na ina-assign sa atin. Yan yung kailangan nating gawin at ipasa kinabukasan o kung kailan man ipapasa ni teacher sa atin, 'di ba? Takdang aralin. So nagawa niyo ba ang inyong mga takdang aralin sa mga modules? Yes. Ayan, sana naman, 'di ba? Sunod. Pisara. Ano yan? Pisara. Ano yung nakikita ninyo? Board. Board, 'di ba? Blackboard, 'di ba? Yung iba green board o kaya whiteboard. So ang pisara, ito yung sinusulatan ni ma'am o kaya ni sir sa paaralan para nandun yung ating mga leksyon na kailangan nating isulat o kaya basahin at intindihin. Yan ang pisara. Sunod na salita ay Photo album. ano yan? Yung para makip doon yung mga memories. Mga memory sa Memories, mga memories. larawan, mga pictures, 'di ba? Photo album. So dito natin kinokolekta, nilalagay yung mga photos, yung mga pictures ng ating pamilya, ng ating mga kaibigan o yung mga solo pictures natin. Meron ba kayong photo album? Yes. Uso pa ba ang photo album? Yung talagang nahawakan na photo album kasi 'di ba? Ngayon, sa Facebook lang natin din naririnig yung albums. Photo albums. Private pa. Pina-private pa. Ayan, photo album. Sa mga titos, titas natin, mga ate, kuya, no? Uso ba yung mga photo album? Binabalik-balikan yan para makita yung mga memories, mga childhood Ako, pag pictures. Ako, pag minsan naglilinis kami na bahay, minsan tinitingnan ko lang Oo. yung mga photo album. Oo, makikita mo sina lolo, lola na bata pa, di ba? O kaya si mami at daddy na bata pa. Kaya minsan di ko nakikilala. Ay, ganun. Kasi iba yung itsura, no, nung bata. So, sunod natin at last na salita ay
Makata. Makata, ano yung nakikita ninyo sa larawan? Makata, siya ay Susulat. nagsusulat. So, yan ang ibig sabihin ng makata. Siya ay matalino at magaling sa mga salita. Maaring siya ay gumagawa ng mga tula at saka ng mga iba't ibang mga panitikan. Okay? Makata. Ayan. So, yun yung mga salita natin na maririnig sa ating kwento ngayon. Kaya naman, start na natin, Ate Luna, ang hawak niyang libro. Mauna si Ate Luna na magpa-riddle o bugtong-bugtong, di ba? Yan yun, di ba? Huhulaan kasi nila kung ano yung tinatanong ni Ate Luna. Go, Ate Luna, ano ba yung hawak mo? Ang kanta natin ngayon ay pinamagatan na Sino po sila sa tahanan? Wow! So yan, may tanong si Ate Luna. Ang mahiwagang question ay, Sino po sila? sino po sila? So, eto ba yun, Ate Luna? Meron kang ibibigay na mga clues. Tapos, huhulaan nila kung sino sila na tinutukoy mo. Na Comment nyo lang dyan ha. sa tahanan, ibig sabihin yung mga kasapi ng pamilya sa tahanan. Tama? Yes. Okay, game! Sino po sila sa tahanan? Halina't kilalanin ang mga nasa paligid natin. Sabay-sabay natin tanungin, sino po sila sa ating tahanan? Mula sa iyong pagsilang, siya ay ang kanlungan. Kilala rin siya bilang ilaw ng tahanan. Sino po siya? Sino kaya yun? Ilaw ng tahanan at kasama sa pagsilang. Sino ba yan? Ate Luna. Si Nanay. Wow! Tama bang hula ninyo, mga bata? Si Nanay. Sunod. Matyagang nagtatrabaho at laging maasikaso kapag sira ang gamit ninyo. Siya ang mekaniko. Oh, naku. Ang mahiwagang tanong? Sino po siya? Sino yon? Nagiging mekaniko at haligi ng tahanan? Sinong hula nyo? Si Tatay. Tama ba? Ang hula ng mga bata? Wow! Sunod. Tumutulong sa kusina na may kanta pang kasama ang reyna ng kagandahan na mahilig sa handaan. Sino po siya? Sino to? Reyna ng handaan at tumutulong sa pagluluto sa kusina. May kanta pang kasama. Sino kaya yan? Si Ate. Ate. Sana tama ang hula ng ating mga batang nanonood. Sunod. Mahilig siya sa musika at sa mga laro sa kalsada. Laging nagpapabida kapag may magandang dalaga. Naku, sino yan? Naglalaro ng basketball at nagpapabida daw. Pag merong dalagang magaganda. Oh, sino po siya? Sino po siya? Sinong hula nyo? Si Kuya. Si Kuya. Tama. Ang kilalang makulit na laging nakangiti at kung siya'y masungit, hanapin lang ang kiliti. Naku, sino yan? Medyo masungit na maliit. Sino po siya? Sino siya? Pinakamaliit sa pamilya. Sino kaya yan? Si Bunso. Ayan, si Bunso. Pag daw nagtatampo, ay kilitiin lang, di ba? Salubungin sila ng mano, yakap man o halik, makinig sa kanilang kwento bago sila maidlip. Sino po sila? Sino sila? Yan, dalawa yung tinatanong ni Ate Luna. Mahilig maidlip, mahilig matulog, at saka lagi tayong magmamano sa kanila pag nakikita natin sila. So, sino sila? Sina Lolo at Lola. Wow! Sana tama ang inyong mga hula, di ba? Sila ang ating pamilya. Maliit man o malaki, ang dapat nating ugali ay igalang silang parati. At dyan nagtatapos ang aking kwento na pinamagatan na Sino po sila sa tahanan? Yan, ito ay kwento at guhit ni Jo Mike Tejido mula sa Anvil Starters, Anvil Publishing. Ayan, napaka-cute ng mga riddles dito, riddle book kasi ito. Hinuhulaan kung sino yung mga kasapi ng pamilya sa loob ng tahanan. Ayan. Tsaka may mga pusa pa. Oo, di ba? Mga pusang characters. So, meron tayong mahalagang tanong para sa ating motivation question. Sino-sino ang mga kasapi sa iyong pamilya? Di ba? Mula dun sa binanggit ni Ate Luna, nandun sina Nanay, Nanay, tatay, ate, kuya, bunso,
Lola at lolo. Pwede rin merong tito, tita, di ba? Kung sino man yung mga kasama ninyo sa bahay. So, sino-sino ang mga kasapi o miyembro ng inyong pamilya? At maaari mo bang ilarawan ang inyong tahanan? Dahil yaan ang ating focus, yan yung pinakang ideya ng ating kwentuhan ngayong araw na ito. So, ito naman ang kwento na hawak ni Mamsi, ang aking pamilya. Ito ay kwento ni Genaro Argojo Cruz, guhit ni Lyra Abueg Garceliano at mula sa LGNM Publishing at isa sa mga kwentong Gintong Salakot. So ayan, nakikita nyo rin sa screen ang itsura ng ating bida. Ano kaya? Bakit kaya siya naka-uniforme? Nakikita nyo, no? At napakalawak ng kanyang ngiti sa muka. Ang aking pamilya. So, dun pa lang sa itsura niya, no, malalaman mo na napakasaya niya sa kanyang pamilya. Kayo ba? Sana ganito din, di ba? So, umpisahan na natin ang ating kwentuhan. Makinig kayong mabuti, mga bata. Ako, si Wally. Kasapi ako ng isang masayang pamilya. Kahit wala kaming malalaking bahay o malaking bahay at magagarang kasangkapan, ayos lang. Sabi ni tatay, ayos lang daw kahit maraming kulang. Basta, sama-sama lang kami ni nanay, ate at bunso. Di na raw mahalaga ang kulang. Ang mahalaga ay kung anong meron. Di ko ganoong maintindihan ang sinabing iyon ni tatay. Basta, ang alam ko, simple ang buhay namin. Ayan. So, ano yon? Ito na yung pinaka-introduction o nagpapakilala na si Wally at ang kanyang pamilya sa inyo, di ba? Bilang tayo ang mga mambabasa tsaka nakikinig sa kanyang kwento. Mas kilalanin pa natin ang mga kasapi sa kanyang pamilya. Sino nga ang ating bida? Si Wally. Si Wally. Kapag wala akong pasok sa school, tumutulong ako kay nanay. Nag-aalaga ako kay bunso. Naghuhugas ako ng pinggan. Kayo rin ba? Sana tumutulong din kayo sa gawaing bahay. Nagliligpit ako ng hinigaan. Nagwawalis ng bakuran at gumagawa rin ng iba pang gawain sa bahay na kaya kong gawin. Kayo, ano ba yung mga gawain sa bahay na kaya nyo nang gawin? Ikaw, Ate Luna. Laban ng pismas. Wow, naglalaban ng face mask. Ano pa? Naguhugas ng Pinggan ng kahit malamig. pinggan kahit malamig. Meron pang ganun, no? Nagwawalis at saka yung iba pang mga gawaing bahay na kayang-kaya nang gawin. Ayan, makikita nyo sa larawan kung ano na yung mga itinutulong ni Wally sa kanyang pamilya. Mahal na mahal ko sina tatay at nanay. Mahal ko rin si ate at syempre si bunso. Kaya nga nagsisipag ako sa aking pag-aaral. Gusto kong ako'y kanilang maipagmalaki. Lagi akong gumagawa ng aking takdang aralin. Napakasipag pala din kahit sa school, no? Gusto kong maging mataas ang aking mga marka. O, di ba? Yun din ang gusto ng mga bata. Gusto nila mataas ang marka at maipagmalaki ng pamilya. Napakabait naman palang bata nitong si Wally. Ituloy natin ang kanyang kwento. Isang araw, nagbigay si teacher ng gawaing bahay. Tungkol ito sa pamilya. Ganito ang nasa pisara na aking kinopya. Ano yung takdang aralin o assignment nila, Ate Luna? Makikibasa? Takdang aralin. Humanap ng larawan ng iyong pamilya. Idikit ito sa notebook. Sa pamagitan ng ilang pangungusap, ilarawan ang bawat kasapi ng iyong pamilya. Ayan, di ba? Merong inassign na takdang aralin si teacher. So, hahanap daw siya ng Na mga picture. na mga pictures mula sa photo album. Tapos, i-describe niya, di ba? Susulat siya ng mga pangungusap tungkol sa mga kasapi ng kanyang pamilya. Kaya ang ginawa ni Wally, naghalungkat siya sa mga gamit. Ano kaya ang kanyang makikita? May makikita kaya siyang mga larawan? Tingnan natin. Pagdating ko sa aming bahay, agad kong hinanap ang photo album namin. Pinili ko ang pinakamagandang litrato ng aming buong pamilya. Natuwa ako sa aking nakita. Isang larawan ng aming buong pamilya. Kasama pa sa larawan sina lolo at lola. Kasama rin si Kuting,
na noon ay kay liit-liit pa. Espesyal ang gagawin kong gawaing bahay. Idinikit ko ang litrato sa aking notebook. Naisip kong hindi ko lang ilalarawan ng aking pamilya. Gagawa pa ako ng tula para sa bawat isa sa kanila. Ayan, sino kaya yung una niyang ginawa ng tula? Sino yan sa tingin ninyo? Nakikita nyo na ba sa larawan? Mamata? Kauna-unahan ang espesyal kong tatay. So basahin natin ang kanyang tula kahit maiksi lang ha. Si tatay, anong pamagat ng kanyang tula? Si tatay. Sa tuwing darating si tatay sa hapon, mula sa maghapong pagtatrabaho, agad ko siyang sinasalubong at ako'y nagmamano. Ang sabi nung bata, si Wally, ang dumi-dumi daw minsan ng kamay ng kanyang ama, merong mga grasa, kitang-kita daw ang kanyang mga ugat sa kamay, at kahit ang kanyang damit ay medyo marumi rin. Nung isa daw araw o isang gabi na naginip siya na merong diwata, nagtanong sa kanya, kung mapapalitan ng iyong tatay, pipiliin mo ba na maging iba na lang ang tao na magiging tatay mo o siya pa rin ang pipiliin mo? Siyempre, ang pinili ni Wally. Sa tingin ninyo, ano yung pinili ni Wally? Yung tunay na tatay pa rin. Yung tunay na tatay pa rin. Hindi ko tinanggap ang tatay na iyon. Kailanman ay hindi ko ipagpapalit ang aking mahal na tatay sa panaginip at maging sa totoong buhay man. Ano kaya ang trabaho nitong tatay ni Wally? Kaya laging puro grasa ang kamay, madumi daw ang damit. Isa siyang mekaniko. Ayan, nakikita ninyo may hawak siyang gulong, no? Meron siyang kinukumpuni na mga sasakyan. Sunod na larawan, sino kaya ang kanyang ilalarawan? Tingnan ninyo, sino yan? Si nanay. Yan. Kasunod, ang idolo kong si nanay, ang pamagat ng kanyang tula ay Si nanay. si nanay. Idolo ko si nanay. Bakit kaya naging idolo ni Wally si nanay? Ano yung mga gawaing bahay na ginagawa ni nanay na talagang hinahangaan ni Wally? Unang-una, sa pagluluto daw ng masasarap na pagkain. Kayo ba, ano yung paborito ninyong niluluto ni nanay? Si nanay bang nagluluto sa bahay ninyo? Corned beef. Wow, napakahirap iluto ng niluluto ng nanay mo, Luna. Sa tahanan ninyo, anong paborito ninyong niluluto ni nanay? Mamata? Corned beef. Sinigang, adobo, ano pa ba yung mga masasarap na niluluto ni nanay? So, isa yun. Isa pa na hinahangaan ni Wally, ay kahit ano daw dumi ng kanilang mga damit, ng kanilang mga uniforme, ay napapaputi at napapalinis ni nanay. Ganon din sa kung gaano man kadumi ang kanilang pinaglaruan sa tahanan, sa sala, sa higaan, ay napapalinis ni nanay. Idolo ko si nanay. Nakatutulog ako ng mahimbing dahil sa mga kwento niyang parang uyayi sa aking pagtulog sa gabi. Ano yung uyayi? Yun ay lullaby. 'Di ba? Kinakantahan ba kayo ng inyong nanay pag natutulog? Yun yung uyayi. Sunod na ginawa niya ng tula. Sino kaya yan? Napaka-cute nakadress. Sino yan? Si ate. Si ate. At syempre ang pamagat ng tula ni Wally ay Si ate. mabait. Si ate. Ang ate nyo rin ba ay mabait? Lagi siyang katulong ni nanay sa mga gawaing bahay at sa pag-aalaga sa aming mahal na bunso. Maganda si ate. Kayumanggi ang kanyang balat at lagi siyang nakadress. Wow, tingnan nyo naman ang kanyang, anong kulay ng dress niya? Pink na red Pink. dress. Parang pink na may orange na Pinkish dress, red. no? Tapos may mga flowers. Ang ganda ni ate at mabait at matulungin. Kayo, paano nyo ilalarawan ng inyong ate? Meron ba kayong ate? La. So, sino ang may mga ate sa inyo? Maaari nyo ba siyang ilarawan? Mamata? Yan. Sa pagpasok sa school, si ate ang lagi kong kasabay. At kapag tumatawid kami sa kalsada, lagi niya akong inaakay. Idolo ko ang aking ate. Ang ate kong bukod sa maganda, ay ubod pa ng bait at sipag. Wow, napakaswerte naman ni Wally sa kanyang ate. Ayan, sino kaya yung sunod? Parang pamilyar na yan. Parang pamilyar yung mukha niya, no? So, siya pala ay siya. Ako si kuya. So, si Wally pala ang kuya sa kanilang pamilya.
So, siya si kuya. Kayo ba? Meron ba kayong kuya sa inyong pamilya? Yan. So, ako ang kuya ni Bunso. Kung araw na walang pasok sa eskwela, isinasama ako ni tatay sa pinagtatrabahuhan niya. Tinutulungan niya akong matutuhan ang ilan sa gawain niya. Masipag daw ako, sabi nila. Kahit sa mga gawain ni nanay, tumutulong ako. Sabi ni nanay, hindi na uso ang may gawaing pambabae o gawaing panlalaki. Kailangang lahat daw ng gawaing bahay ay matutuhan ko. So napakaganda naman nung binanggit nung nanay nila, di ba? So hindi nakukulong kung ano yung pwedeng gawin ng lalaki at saka ng babae. Kunyari sa pagluluto, di ba? Ang iniisip ng iba, pang babae lang yon. Pero si Wally, pwede siyang tumulong sa pagluluto, sa paglilinis ng bahay na inaakala natin o sinasabi natin na pang girls lang. Di ba? Para Wala nang para ganun. may cook. Oo. So, hindi na uso yon. So, pwedeng gawin ng lalaki ang ginagawa ng babae. Pwede rin ganun sa babae. Pwede din nilang gawin yung ginagawa ng mga lalaki. Di ba? So, yan. Humahalili ako sa pag-aalaga kay Bunso. Nagdidilig din ako ng mga halaman ni nanay. Kapag kami ni Bunso ang magkasama, ipinakikita ko ang mga drawing ko sa kanya. Nagmana raw ako kay Lolo na magaling mag-drawing at magpinta. Ang kay Lolong mga kamay, ako raw ang nakamana. Wow, di ba? Yan, may talento pa anong pangalan niya? Wally. Si Wally na kuya sa pamilya. Ang sunod naman, nagagawa niya ng tula. Sino yan? Naka-walker. At saka may muningning pa. Oo, sino yan? Si Bunso. Yan ang pamagat ng kanyang tula. So, ano naman ang masasabi ninyo sa mga bunso ng inyong pamilya? Ayan. So, pang ilan ba kayo mga bata sa inyong pamilya? Kayo ba ay mga bunso? Ayan. Ano kaya ang mga traits? Ano kaya yung mga pwedeng ibigay na paglalarawan sa mga bunso? Pwedeng makulit, di ba? Sabi nga dun sa naunang kwento, sino po sila? Makulit, di ba? Pero hahanapin lang ang ganito. Parang kiliti. ganito yung sinabi. Ang kilalang makulit na lagi nakangiti. At kung siya'y masungit, hanapin lang kiliti. Ayun. Sabi ng aming mga kapitbahay, kahawig ko raw si Bunso. Sa tingin nyo, payag ba kayo? Kahawig daw ni Wally ang kanilang bunso? Tingnan ko. Natutuwa sila dahil kay Bunso, nasaya ng aming buong pamilya. Yan. Ganun nga naman, no, pag bunso, sila yung light and joy of the family. Kasi sila yung pinakamaliit, no? Sila yung tinuturuan ng mga magagandang asal, ng mga gawain. Sila yung pinakang ginagabayan sa pamilya. Pero syempre, dapat lahat din ng mga bata sa pamilya ay laging ginagabayan ng mga nakakatanda. Sunod naman, meron pa. Sino yan? Si Lolo. Si Lolo. So, sino sa inyo ang may mga kasamang lolo at lola sa bahay? Yan, si Ate Luna may kasamang lolo sa bahay. Ano yung madedescribe nyo? Ano yung mailalarawan nyo o masasabi nyo tungkol sa inyong mga lolo? Di ba? Masayang makakwentuhan ng mga lolo kasi marami silang kwento. Lolo at lola. So, ikaw, Ate Luna, ano ba yung mga talents ni Lolo na nakikita mo? Parang nagpukit siya. Oo, yan, tama. Tapos nagluluto, di ba? Masarap din magluto si Lolo. So, lagi kong itinutulad si Lolo sa kulay ng buhay dahil tinuruan niya akong magkulay sa iba't ibang hugis o bagay sa paligid o anumang bagay na pwedeng kulayan. So, artist din ang kanyang lolo, di ba? Sabi nga kanina, si Wally ay nagmana sa kagalingan ng kamay ng kanyang lolo. Ayan, may hawak siya. Ano yung hawak ni Lolo? Parang pencil. Yes. Alam kong nandoon si Lolo sa lahat ng bagay na may kulay. Hindi ko siya makakalimutan kailanman dahil siya ang nagbigay kulay sa aking buhay. At syempre, kung may lolo, sino yung sunod? Si Lola. Ano yung hawak ni Lola? Book. Yan, parang nagkakwentuhan din sila ni Bunso, no? Matagal nang wala si Lola. Ngunit ang kanyang mga kwento ay nananatiling buhay sa aking alaala. Marami siyang kinekwento tungkol sa mga kagandahang asal at ang mga kababalaghan na nagpapatulog sa akin sa gabing ang mga bituin ay kumukuti-kutitap at tila ngumuyngiti sa akin. Ayan.
So si Lola pala ang storyteller, ang kwentista sa kanilang pamilya. 'Di ba? May uso na mga kwento ni Lola Basyang. Siguro hindi na masyadong alam ng mga bagets ngayon ng May mga alam ako. chikiting. Hindi na masyado. Pero yung mga tito, tita, nanay, at tatay, yan ang mga usong kwento ng mga panahunan, di ba? Parang may alam ako yung Yung mga alamat ng yung napanood ko doon sa Star City. wow, 'di ba? Mga alamat mga kwento ni Lola Basyang, isa diyan yung alamat ng pinya, nakakatuwa din yung kwentong 'yon. So inaalala ni Wally yung mga kababalaghan tsaka yung mga kinekwento ni Lola sa kanya at syempre sa susunod na larawan merong extra member o kasapi ang pamilya. Sino sa inyo ang may alagang mga hayop sa bahay? Daki at si Gingging. Ayun. Yes. So meron kaming alagang mga pusa at saka kuting. So si Kuting, ano naman ang masasabi ninyo kay Kuting? Liit lamang siya noong dumating sa aming bahay kaya pangalan siyang Kuting ni nanay. Ibig sabihin, munti o katiting. Hindi ko makakalimutan pakainin si Kuting dahil siya ay nakakatuwa at mabait na alaga. Ayan, 'di ba? So nakakatuwa at mabait na alaga ang ating mga alagang hayop. At syempre, hindi lang basta sila alaga, sila ay parte na rin ng ating pamilya, 'di Sila ba? ang nagpapasaya sa atin. Ayun, kasi kasiyahan ang dala nila. Tama? Yes. Tuwang-tuwa ako nang matapos ko ang mga tula kahit medyo mahirap. Tiyak na matutuwa si teacher dahil kakaiba ang ginawa kong paglalarawan sa aking pamilya. Kinabukasan, maaga akong pumasok sa school. Sabik na sabik kasi akong ipakita kay teacher ang pinaghirapan kong gawaing bahay. Pinuri ni teacher ang aking mga tula. Hiniling pa na basahin ko ang mga ito sa harap ng klase. Nagpalakpakan ng aking mga kaklase nang matapos kong basahin ang mga tula. Totoo ba ang mga nasa tula mo? Tanong nila sa akin. Sagot ko'y, syempre naman. Sabi nila, isa raw akong makata na magaling sumulat ng tula. Ipinabasa ko rin kina nanay at tatay ang aking mga tula. Tuwang-tuwa si nanay. Napabilib ko rin si ate. Binasa ng malakas ni tatay ang aking mga tula at pakumpas-pumpas pa siya na parang tumutula sa entablado. Nagtawanan kami ni nanay, ate at bunso. Alam kong natutuwa rin sina lolo at lola kahit wala na sila. Pati si Kuting ay tuwang-tuwa, ngiyaw ng ngiyaw. Tuwang-tuwa ako dahil na pasaya ko ang aking pamilya, ang nag-iisa at mahal na mahal kong pamilya. At dito nagtatapos ang ating kwentong Ang aking pamilya. ito ay kwento ni Genaro Argojo Cruz, guhit ni Lyra Abueg Garceliano mula sa LGNM Corporation, Kwentong Gintong Salakot. Yan. So napakaganda ng ating kwento, no? So yung isang bata na si Wally, talagang naipakita niya yung pagmamahal, appreciation niya sa bawat kasapi ng kanyang pamilya, 'di ba? Nagawan pa niya ng mga tula ang mga ito para mailarawan ang bawat isa sa kanila. Kahit yung muningning. Yes, kahit yung kanilang sikuting na pusa, di ba? So, ayan. So, itong kwento nating ito, pakita mo rin yung isang book, Ate Luna. So, yan ay makakapagpaliwanag ng pangalawang karapatan ng bawat batang Filipino. Ito ay ang pagkakaroon ng tahanan at pamilyang mag-aaruga. Ayan, di ba? Nakikita ninyo sa larawan, malaki ang kanilang pamilya. Kahit ano namang bilang ng pamilya, kunyari, 2, 3, 4, hanggang sa gaano pa karami, kahit 20, di ba? So yan ay pamilya pa ring maituturing. Meron ding iba't ibang klase ng pamilya, kunyari 2 tatay, 2 nanay, isang tatay, di ba? So yan ay maituturing na pamilya, di ba? Iba't iba ang uri, iba't iba ang bilang ng pamilya. Okay? So sana nagustuhan ninyo ang ating mga kwento ngayon. Siyempre, ang banggit nga namin ni Ate Luna, ito ang ating unang booklet, 'di ba? Para sa mahaba. So meron ulit kayong masasagutan, 'di ba? Exciting.
tungkol naman sa ating pangalawang kwento na ang aking pamilya. So ang unang gagawin, ayan makikita din nyo sa screen ha, para ma-excite kayo sa mga sasagutan. Ano yung nakikita mo, Ate Luna? Parang activity 1, narito ang isang Photo larawan. album. Okay? So, yun yung nakikita mo sa larawan, di ba, Ate Luna? Isa itong photo album. So, ang gagawin niya dyan, Ate Luna, iguhit dito ang pinakapaboritong larawan ng pamilya. So, parang dito sa kwento ni Wally, di ba? Naghalungkat siya ng pictures, tapos may nakita siyang magandang picture or photo nila ng kanyang pamilya. So, maaari mong i-drawing dito, maaari nyo din namang idikit, 'di ba? Yung kopya lang, 'di ba? Wag yung original, yung kopya ng inyong family picture na favorite. Sunod naman, ano to? It's a family tree. Family tree. Ano bang ginagawa sa family tree, Ate Luna? Yung parang yung yung pataas pababa. Ano 'yon? Yung nasa baba, yung youngest. Oo, pero syempre yung nasa unahan, sina lolo at lola. So, sinong anak ni na lolo at lola? Tapos nandun na din si tatay. Tapos napangasawa niya si nanay. Tapos ilang kayong magkakapatid? So, yung bata, yung chikiting nagagawa, ikaw na lang yung nasa dulo. O ikaw yung bunso ha, pero isama mo rin yung mga kapatid mo. So, yung gagawin dito sa activity 2, punuan ng pangalan at larawan ng mga miyembro ng iyong pamilya ang family tree. Ayan. So, para makilala nyo din kung sino yung mga kasapi ng inyong pamilya. Sunod naman, ito nakakatuwa to, Ate Luna, another engagement activity. Activity number 3. Di ba? Ano yung nakikita nyo sa screen? Parang may maze. May maze, di ba? So, syempre, isang bonding ng pamilya. Ano ba yung mga bonding ng inyong pamilya? Pwedeng naglalaro kayo, Movie marathon. nagbabasa kayo, nanonood kayo ng movie, pwede ring nagdarasal, di ba? A family that prays together, stays together, sabi nga nila. So, tulungan nyo yung mga bata na nasa bunga, di ba may 2 bata, tapos may tuta pa. Guguhitan nyo lang yung dadaanan nila para makarating sila doon sa kanilang nanay at tatay para makapagsimula na sila ng kanilang bonding activity. So, maze activity ito, masaya ito. Ito, sunod ba? Activity number 4. Ito, cute na cute naman ito. Ano yan, Ate Luna? Activity 4. Kopyahin o gupitin ang mga ito para makagawa ng ang aking pamilya puppet sticks. Okay, so puppet sticks o parang mga paper dolls, di ba? So, pwede nyo itong kopyahin o kaya gupitin mismo. Itong mga ito, di ba, merong step-by-step process dyan. Una, gugupitin ninyo, tapos iguglo ninyo. Maghanda kayo ng, eto nakalagay dito ha, pwedeng gumamit ng tingting o stick, popsicle or barbecue stick para sa pagdidikitan. Magpatulong sa nakatatanda. Siyempre sa paggugupit at saka sa pagdidikit. Magpatulong kayo kay na ate, kuya, nanay, tatay o kung sino man nakakatanda ang maaring tumulong sa inyo. Di ba? Fun activities, huwag kayo masyadong magpaka-stress mga bata sa activities. Pangpasaya nyo lang yan. At syempre, para mas maintindihan nyo yung pinapresent nating kaalaman dito sa ating mga kwento, lalong-lalo na dun sa karapatan ng mga bawat batang Pilipino. Ayan. So, sana nagustuhan ninyo ang ating session ngayon sa ating online kwentuhan series sa paited.tv, di ba? So, Sa mga kwento natin. sa susunod na linggo, meron ulit kami na ibibigay o itatalakay na karapatan ng bawat batang Filipino. So, kahit hindi na November, tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbibigay ng kasiyahan at saka kaalaman sa mga batang kababayan natin dito sa Paite, Laguna. So bago tayo mag-end, syempre, thank you muna sa ating director na si Kuya Vong Cadawas na nasa likod ng ating camera. At syempre sa lahat ng bumubuo ng proyektong ito kay Sir Jerome, saka sa mga kawani ng MCWC, MSWD, and sa lahat ng mga daycare teachers at saka sa mga magulang na tumutulong na makuha natin yung ine-aim natin para sa programang ito. So, magandang araw sa inyong lahat. Ako ulit si Ma'am C. Kasama ko si Hi! Ate Luna para sa ating kwentuhan series sa paited.tv. Hanggang sa Muli, paalam! Kita-kits! Next week ulit.